Simple lang ang mga sangkap. Giniling na karne ng baboy, bawang, gata, at syeteng pampakulay, at malagkit na bigas. 1 kilong bigas ang sasangag ko sa kanya. Mas lumalabas daw ang natural na tamis ng malagkit na bigas kapag isinasangag sa kawa. Basta makakita nyo lang po na parang okay na. Ayun, nag-white-white na po siya. Matapos ang 10 minutong halo, pwede na tong hanguin. Tapos ko na isangag. Anong susunod na gagawin? Gigilingin na natin. Dahil dekada na nilang hanap buhay ang pagluluto ng puto palabok, nakapagpundar na sila ng gilingan de makina. Ang giniling na malagkit na bigas o galapong, titimplahan ng gata. Kukulayan na rin ng atsuete ang galapong. Igigisa naman sa bawang ang giniling na karne. Ang pinaghalong galapong at gata, isasama na sa ginigisang giniling na karne sa kaalagaan sa halo at katamtamang apoy. Ang mismong pagluluto ng puto palabok para lang din daw sa paggawa ng biko, pati bayan ng braso ang paghalo. Kapag manikit-nikit na ang galapong, pwede na itong ilatag sa bilao. Sana sila matuto ding pag-aralan nila. Ang lasa ng puto palabok, laging winner. Pero bago pa magkalimutan, dahil sa sarap ng puto palabok, bakit nga ba ito tinawag na palabok? Kaya umano, puto palabok dahil ginaya sa tekstura ng puto ang sauce ng palabok na hinaluan ng galapong. Mapapansit-pansitan man o kakanin, garantisado ang sarap. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang palabok sa kwentuhan.